Hello everyone, I'm back. Welcome to my YouTube channel. And today is Sunday and kakaalis lang ng asawa ko going to role-playing game sa Vanta. So ngayon, ang dami kong hugasan nakatambak dito kasi kanina parang nagka-problema sa tubig. So ngayon, okay na yung tubig, bumalik na and maghuhugas ako. And today is Sunday, cleaning day. Kaya ang dami kong gagawin today. At the same time, gagawa ako ng video kasi walang istorbo dito. And ang pag-uusapan natin ay tungkol sa unang hakbang pagdating mo dito sa Finland. Pagdating mo dito sa Finland, ano ang unang gagawin mo? So let's talk about that. Habang naghuhugas ako ng mga plato or ng mga hugasin dito. Okay guys, ang unang ginawa namin pagdating ko dito sa Finland ay siguro pagdating ko dito mga after 1 month, yan. Ang una naming ginawang hakbang, ay ang ginawa namin ng asawa ko ay nag-appointment online. Yung asawa kong gumawa kasi you know that I don't have knowledge about Finnish language yet. Wala pa ako talagang kaalam-alam sa mga lingwahe. Kumbaga, zero knowledge pa ako sa Finnish language. So, yung asawa ko ang gumawa ng appointment online. And then, ang una namin pinuntahan ay yung DVV or yung tinatawag nila dito na DG ya ya Vaesto tie tu virasto. Ayun. Ang hirap niyang bigkasin, ang haba ng words, that is compound words. So, ang una naming ginawa ay nagpa-appointment online, and then after that, kung may ibibigay silang date kung kailan kayo pupunta doon sa DVV office. And then, pagdating nyo doon, ang dinala ko ay yung aking passport, and then yung RP ko, residence permit. Kasi that time yung residence permit ko is 1 year pa lang. Ngayon, nag-extend na ako ng 4 years. Kasi after 1 year ng residence permit mo, ang susunod ay 4 years. For 4 years na. So, ayun, pagpunta namin doon, nagpa-register na ako ng aking identity. So, ayan, kung mayroon ka ng personal identity code, so magagamit mo na siya for everything. Very important yung personal identity code dito kasi magagamit mo siya for bank account. Mag-open ka ng bank account and then magagamit mo siya sa mga healthcare services at magagamit mo din siya sa mag-change ka ng address and magagamit mo din siya sa pag-apply ng Kela card. And also magagamit mo din siya sa mga documents like passport, marriage contract like that, etc. Magagamit mo siya. At magagamit mo din siya sa pag-a-apply ng trabaho. So, ayun yung kagandahan dito sa Finland. Bawat isa mayroong personal identity code. And then, after na nagkaroon ako ng personal identity code, pumunta ako ng bank account. Nag-open ako ng bank account ko and then, kumuha din ako ng police ID ko. Police ID para maging meron akong ID dito sa Finland. And after that, nag-online appointment kami sa TE. Kumbaga sa TE, kasi as unemployed. So, as unemployed and ang TE ay magbibigay sa'yo ng slot para sa Finnish language class. Ang tagal ko guys nagkaroon ng slot sa TE. I don't know why. Siguro umabot ako ng 5 months. 5 months akong at home lang, walang nagawa. Walang trabaho, wala akong ginawa, walang gawa kasi Finnish language is very important here para maghanap ng work. Kumbaga, paano ka makipag-communicate sa mga katrabaho mo kasi kadalasan mga Finnish talaga yung makakatrabaho mo, mga co-workers mo dito, ganun. So, kailangan mo talaga ng Finnish language para makipag-communicate kahit paano, kahit basic Finnish lang.
na alam naman natin na ang Finnish language ay ang isa sa pinakamahirap na lingwahe sa buong mundo. Pero okay lang, step by step, matutunan mo rin yan. Ako nasa A2 level pa lang ako. Kaunti pa lang yung natutunan ko. Kasi ang tagal kong nagkaroon ng slot sa TE. Umabot ako ng 5 months bago ako nagkaroon ng slot. And ngayon, nasa 3 months na ako sa TE. And nasa level 2 pa lang ako. Nasa module 3 pa lang kami. I love studying Finnish language. Kahit minsan, sometimes, it's very difficult. Kasi, mahirap talaga yung Finnish language nila. Very challenging. Yung end ng words ay nag-change. Kasi depende sa context, depende sa message na sasabihin mo. Past tense or meron ding future tense and then basta iba-iba. So ayan, tatapusin ko muna yung ginagawa ko. I-fast forward ko muna. So ayan, baka nagtataka kayo kung bakit ako nakasuot ng jacket dito sa loob ng bahay. Ang lamig pa rin kasi, as a Filipino, ang lamig pa rin para sa akin dito sa loob kahit na naka-on yung heater. Kanina kasi ako naka-sleeveless lang ako. Ganito. So, kahit naka-heater, naka-sleeveless lang ako kasi akala ko kaya ko kasi may heater naman. Pero malamig pa rin talaga. Kaya nagsuot ako ng jacket dito sa loob. And then, ang susunod kong gagawin ay maglilinis ako ng sala. Ayan, ang gulo ng sala namin. Mabuti na lang wala dito si Mr. na makapaglinis ako ng maayos at ng matiwasay. So, yung sala namin and kitchen ay magkasama. Tinatawag nila sa Finnish is tupaketio. Yun, magkasama sila dito sa isang sala. Maliit lang kasi talaga yung space namin. Nagre-rent lang kami. And then, malay mo, after 2 years, 3 years, lilipat na kami. And then, kahapon, nagluto ako ng bibingka. Filipino, nag-bake ako ng bibingka, Filipino foods. I bought this from Filipino store sa Helsinki. And ito siya. I'm gonna show you the bibingka. So, ito yung bibingka na nabili ko sa my Filipino store sa Vanta, Helsinki. So, mayroon siyang 250 gram bawat ganito. So, yung laman ng carton ay dalawang ganito, dalawang 250 gram. So, yung isa, kahapon na binake ko na siya. Binili ko pala siya sa Rose Mart sa Vanta, Helsinki. And then, you know that here in Finland, yung capital city is Helsinki, which is maraming mga Filipino doon. Kaya, nandoon yung mga Filipino stores. Nakatira ako sa Askula, so ang pinakamalapit na city sa amin ay Porvoo, which is, meron naman mga Asian stores like Vietnamese store, and Korean store, Chinese store. Meron ding Filipino restaurant, isang Filipino restaurant sa Porvoo, which is napaka-popular ng Filipino restaurant na yan. Ang daming pumupunta doon ng mga Filipinos, galing pang Helsinki at galing pang ibang-ibang lugar dito sa Finland para lang matikman or baka namimiss nila yung mga Filipino foods. So, yung pangalan ng Filipino restaurant sa Porvoo ay Tropa Hub. How many times na kaming nakapunta doon? Maraming beses na. So, ngayon guys, maglilinis ako ng madumi naming sala.
ayan guys, malinis na yung aming maliit na sala. Yan. Malinis na. And then, ilalagay ko na dito yung mga candles. Mahilig sila sa mga candles na ganito. Yung asawa ko mahilig. And then, i-off niya yung light. Tapos, ang magbibigay ng liwanag ay yung mga candles. Ang tawag nila dito sa kandila ay kuntila. Kapag plural, kuntilat. Pag singular, kuntila. Yan. Mahilig sila sa mga ganito. And then, meron pang mga maliliit. Sa mga kadalasan talaga, gusto nilang ilagay sa table. So, ito ang tawag sa kanila ay pöytä, table. And then, this is lasinen pöytä, glass table. And then, in Finnish, television is televisio. Walang pinagkaiba din, television. Televisio. Ayun. And then, yung sofa pala sa kanila ay sohva. Sohva. So, ayan guys, pagkatapos kong maglinis kanina, and then, nagluto na ako ng macaroni. Macaroni, pasta. Ayan. Nilagyan ko siya ng ng minced meat, ruka kerma, yung food cream, and then yung red sauce, ng pasta sauce. And then guys, we have leftover from Christmas. This is gingerbread na tinatawag nilang in Finnish piparkakko, or pag marami, plural, piparkakkuja. So I like that. So and guys, tapos na, ready na. Ito yung magiging dinner namin today. And I think aabot pa ito tomorrow sa lunch. Tomorrow, Monday, pupunta ako ng maaga sa school. Mga about 8 a.m. And then, uuwi akong mga 3 p.m. Siguro, ito na yung magiging merienda ko. Yung asawa ko naman ay nagtatrabaho, remote. So, at home lang siya. And ito yung magiging lunch niya tomorrow. So, ayan, let's eat guys. Let's eat dinner. So, ito, yung green, yan, yung tinatawag nilang kesakor pizza. Or, in English, zucchini. Yan, nilagyan ko siya ng zucchini, little bit. And then, minced meat, ayan. And the ruka kerma, or food cream, and red sauce. Yung parang tomato sauce, pasta sauce. Yeah. Let's eat! So, ayan guys, pagkatapos kong kumain ng dinner, so ngayon, lumabas ako para itapon itong basura. Malapit lang, dyan lang. I'm gonna show you the weather here today. Ayan. So, ayan yung mga kapitbahay namin. Wala kaming masyadong mga neighbors. Kaunti lang yung mga nakatira dito sa aming barangay. Ayan. Ngayon magfo 4 PM dito sa Finland. So dito kami nagtatapon ng basura. It feels good outside. Makakalanghap ka ng fresh air. Hindi naman kailangan magstay ng mahaba. 5 minutes lang outside.
And then going back to our apartment. Let's go there to our backyard. So ito yung backyard namin, guys. Yan, punong-puno talaga ng snow. Backyard in Finnish is takapiha. And then the front yard in Finnish, itopiha. Front and back, eto and taka. So, itopeha, itopihaya, and takapiha. So, let's go back now. So, ayan lang guys. I think hanggang dito na lang yung video ko. And thank you for watching guys. See you my next vlog. Bye-bye.